Aminado ang ilang mambabatas sa Kamara na gahol na sila sa panahon para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, marami naman sa mga Pilipino ang patuloy na tinututulan ng pagpapalis sa Vice Presidente sa pwesto. Asam din nila na hindi na makaupo sa pwesto ang mga kurap na politiko. Si Margot Gonzalez sa report. Tatlong impeachment case na ang inihain sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte, kasunod ng mga ibinabatong akusasyon sa kanyang pamumuno bilang dating kalihim ng Department of Education at pagiging Vice Presidente. Pero marami sa mga Pilipino hindi pabor na ma-impeach ang Pangalawang Pangulo. Pasura na lang nila kasi mas nakakatulong si Bibi Sara. Lalo sa mga namatayan, nakakatulong siya. Kagaya ko, natulungan niya ako. During Duterte, iba talaga yung sa ngayon compare nung kay Duterte. Tulad ngayon, mga drug lords sa Pilipinas, nagsisilabasan na naman lahat-lahat. Nung Duterte time is talagang natigil sila. Tsaka mas maganda ang takbo ng Duterte family talaga. Ayun. Pero hindi ako fan ni Duterte na ano lang. Yun lang yung basihan ko kay comparison. Comparison ko lang kay BBM. Ang ilang mababatas sa Kamara gaya ni Joel Chua at Roland Valeriano na siyang nangunguna sa pag-imbestiga kay VP Sara, aminadong gahol na sa panahon ang impeachment case. Unfortunately, because of time constraint, like for example sa Congress, February 6, I think February 6, recess na. 'Di ba? So, yun lang ang naging challenge kasi alam mo, yun ang naging problema natin ngayon dito, yung panahon. 'Di ba? So, hopefully sa 20th Congress doon natin malalaman kung ano yung mga magiging aksyon ng mga House leadership. Dumipensa naman ang mga ito sa mga puna ng mga netizen sa kanilang mga mamahaling relo. Hindi ko nga lang alam kung bakit inaano yung relos namin, as early as 2002, 2003 yata. Ano ko na yon, lifestyle ko na yon. Alam mo yung taong nanggaling sa hirap, siyempre nagkaroon ka ng yan, total legal mo naman kinuha, nagtrabaho ko, nagnegosyo ko. 1998, 97 yata pumasa ako ng board exam. So since then, nagne-negosyo na ako. Kaya wala pa sigurong ano, kaya lang sabi nga sa inyo, pagka may fake news na, wala ka nang magagawa talaga eh. One time, pinicturean yung relo ko, pinablish. Yung relong pinablish nila, bigay ng tatay ko. Kaya, hindi na lang ako nagsasalita, di ba? Kasi, siyempre, unang-una, kung gusto ka naman talagang sisiraan ka. And modesty aside, hindi naman po kami pumasok dito na butas-butas yung damit namin. Pakiusap naman ng mga Pilipino na huwag na sanang muling tumakbo ang mga korap, lalo na sa mga politiko na umangat lang sa buhay simula nang maupo sila sa pwesto. If ever lang naman po nagaling sa corruption, ganun, syempre hindi siya maganda kasi pera ng taong bayan yung ginagamit nila parang sariling interest nila. Kung wala naman sila may tutulong sa bansa, huwag na silang tumakbo. Kasi ganun ginagawin nila eh. Magnanakaw pa rin sila. Sa akin po, hindi na dapat sila mamuno kung alam nilang may corruption sila. Kaya nga po lagi natin pipiliin yung mga politicians na lesser evil, kumbaga. Dapat po kasi yung namumuno is yung kilala nila yung mga tao. Yung alam nila kung ano dapat yung nararapat para sa Pilipinas. Hindi po, for example, yung ekonomiya ng Pilipinas, sobrang baba na po ng rate natin dito. Paano po tayo magiging aangat? Third world country na nga po tayo, tapos maghihirap pa po tayo. Para sa show sa Pilipinas, kumahal Margot Gonzalez, SMNI News.